Hello everyone! Welcome back to my video. Tara, pag-usapan natin ang mga common questions after we acquired our Korean citizenship. At syempre, para mas mapanatag ang loob nyo, mas maganda po na do your own research dahil ito po ay based lang din sa mga nakalap ko na information, lalo na sa Facebook community. Maraming salamat sa Pinay Mommies, no? Actually, sa kanila ko halos lahat nalaman. Yun nga, balik tayo dun sa mga madalas na katanungan. Kasi minsan, iniisip natin, automatic ba ang pagka-dual citizenship natin? Syempre, hindi po. Kailangan natin mag-apply sa Philippine Embassy at may mga requirements na kailangan nating i-comply. Pag-usapan po natin later. At yung pangalawa po, nag-aalala kasi tayo mamaya kapag malaman ng immigration na Filipino ulit tayo or binalik natin ang ating pagka-Filipino, baka mawalang visa ang ating pagka-Korean. Syempre hindi po dahil meron na pong batas na amend na siya na sa taon na 2011 pataas yung mga nag-aral ng Korean, mga nag-direct interview or other means para makuha ang pagka-Korean, pwedeng-pwede na po tayong apply ng dual citizenship. At yun na nga pag-usapan natin, ano ba yung mga requirements? Ang mga requirements nila, kailangan nyo po mag-photocopies ng 3 sa lahat ng mga documents. NSO PSA birth certificate, NSO PSA marriage certificate, Philippine passport or 2 Philippine government issued ID, affidavit of renunciation. Ito po yung yung sign ng pinupugi yung di ba? Pero affidavit. Pero ito kasi hindi na ako nagpasa, if any lang naman. Certificate of naturalization with English translation. Take note, kailangan po naka-notarize. Foreign passport and Korean ID, yun po yung bago nating mga Korean passport. At syempre yung Chumintong natin. English Certificate of Family Register, makukuha nyo po ito sa Jumin Center at pwede na rin kayo magpa-translate doon para ma-lessen na ang inyong translation fee kasi mahal dito. Tapos ito namang Kibun Chungmun So Sang Se, yung English Basic Certificate, kailangan naka-notarize din. So, ako kasi nagpa-notarize ako dito sa Incheon Translation Office sa tapat ng Chebang Pubon ba? Sa district ano nga yan? Basta sa Chebang Pubon. Doon, punta ako. Tapos, dapat meron kayang 6 pieces 2x2 front view at yung